Ayan, so isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating prayer for the nation. So before we start po, let us pray. Yes, Lord God, we thank you, Lord, for this night, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa amin. Lord, thank you, Lord, sa pagkakataon na to at opportunity na to, Panginoon, na makapag-share ng salita mo. And Lord, we pray na patuloy po namin panghawakan anuman yung ang salita mo na aming mapapakinggan sa gabi na ito. And Lord, patuloy mo pong ipasok sa aming mga puso at isipan, Panginoon. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So, hindi ko na po papatagalin pa. Ayan. So, itong pag-uusapan po natin ay sure po tayo na makaka-relate po tayo dahil bilang isang Kristiyano, amen, nararanasan po natin yung ganitong mga pagsubok. Amen. So, ang title po natin sa gabing ito ay pinamagatang Test of Faith. Amen. Ayan. So, bago po muna tayo mag-proceed, alam ko po at alam po natin sa sarili natin, amen, na minsan grabe yung test ng faith sa atin. Amen po ba? Naalala ko nga yung isa sa mga sinabi ng exhorter po sa Youth Fest. Sabi po na, the world is getting worse. Amen. This world is cruel. Amen. Sa panahon ngayon. Talagang matitest at matitest yung faith natin. At dyan makikita kung talagang nalalabanan ba natin yung mga pagsubok natin sa buhay na dumaraan sa atin or mas nakikisabay na lang tayo sa agos ng panahon ngayon. At minsan, amen, may mga instances tayo sa buhay na akala natin matibay na yung pananampalataya natin sa Diyos. Amen. Yung feeling mo na wala nang makakatibag kasi grabe yung pinaparanas ng Lord sa iyo pinapaligaya ka niya. Amen. And then one day, 'di ba? Isang tapik lang ng kaaway sa iyo. Parang feeling mo balik ka na uli sa dati. Amen. Parang feeling mo back to zero ka na ulit. At dito ka na mag-uumpisa na nahihiya ka na sa Lord. Amen. And yun, again, nababaingan na Lord, ano niya so gagawan ko? Hindi naman ito yung ginagawa ng Lord sa akin. Bakit ito yung binabalik ko? Parang dun pa lang, ramdam mo na grabe na yung hiya mo. And yun, so sabi po dito sa James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. So, isinulat po ito ni James para sa mga mananampalataya, amen, na dumadanas ng pagsubok, amen, ng trials. Maraming mga problema, amen, na pinagdadaanan nila. At yung problema nila, amen, ay matindi, amen. Parang sobrang tindi ng pinagdadaanan nila. Parang malala, kumbaga, sila yung pinapersecute. Amen po. Sabi po ni Apostle James, sabi nga po sa Tagalog, i-translate ko po sa Tagalog. Sabi po dito, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uring pagsubok. Sabi dito, count it as a pure joy. Amen. Amen po. Sabi dito, count it as a pure joy. May problema o may pagsubok kang pinagdadaanan, ang ituturing mo na, parang ituturing mo pa rin na pure joy. Amen. Ng buong kagalakan. Sa atin ba kapag may sa panahon ba natin ngayon, kung may problema ba tayong pinagdadaanan, kino-consider ba natin, amen, kino-consider ba natin na pure joy, amen, diba, amen, diba hindi, kasi problema to amen, parang iisipin natin na paano, kasi problema to paano tayo maging masaya, amen po. Pero sabi dyan, ituring nating buong kagalakan kapag dumaranas tayo ng pagsubok. At dahil nga Kristiyano tayo, amen, kapag may pinagdadaanan tayo, mapapasabi tayo na problema ka lang, may Diyos ako. Amen po ba? Si Lord lang sapat na. Amen. So, pwede po ba nating i-comment sa ating comment section, si Lord lang sapat na. Ayan, amen. So, paano ba natin ito malalampasan o ma-overcome? Amen po, itong mga pagsubok na to. At alam natin sa sarili natin na
hindi lang natin basta ginusto na i-survive lang tong mga problema na to. We don't want just to survive. Amen. Ayaw natin na basta-basta nagsusurvive lang. Gusto nating mag-thrive. Amen. So, magkaiba yun eh. Yung nagsusurvive parang basta mo lang sinurvive, tas kinabukasan andyan na ulit. Kumbaga, nilampasan mo lang yung pagsubok na yun, pero parang kinabukasan balik ka na ulit. Pero yung thrive ay matagumpay ka. Amen. Victory po. And we don't want to survive. Amen. We want to thrive. Amen. We just want to thrive. Amen po ba? So, yun ang meron po tayong dalawang points. Amen. So, ang first point po natin is fight our battles. Ayan. So, sabi po dito sa Matthew chapter 15 verse 21 to 25, ita-translate ko po sa Tagalog. Ayan. Sabi po dito, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupang malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin, ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis pinapahirapan nito. Ngunit, verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Verse 24, sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa. Nasambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmamakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. So, minsan, sa sobrang grabe yung panahon ngayon, mas tumitindi yung trials, amen, yung challenges na pinaparanas sa atin ngayon, amen. Pag binasa po natin yung Bible, yung trial, mga pagsubok, sa buhay, ito ay parang ordinary po sa atin, parang something that we really have to face as a human beings, amen. Hindi to something na surprise. Ayan yung sinasabi ni naalala ko, ito po yung mga sinabi ni Apostle Peter, yung sabi po dito, do not be surprised at the painful trial you're suffering at those something strange you were happening to you. So, hindi to something strange na parang kakaiba. Amen. Ito ay normal, parang tayong mga Kristiyano, ito ay normal sa atin na ma-experience yung mga ganitong mga pagsubok. Amen. Amen. Marami tayong mga trials or mga pagsubok sa buhay, pero ibang klase kapag pamilya mo na yung involved. Amen. Kapag minsan may pagsubok kang pinagdadaanan, financially okay pa yan, malalampasan pa natin. Amen. Physically masakit yung mga dinaranas natin physically, pero malalampasan pa rin natin yan. Amen. Pero kapag yung family mo na yung involved, amen, kung parang ibang klase na yung mga bagay na yun, amen, kapag yun, family mo na involved. Kung nagdudusa tayo, marami na tayong pagsubok, amen, sa ibang bagay. Kaya, yun nga yung sabi ko na malulusutan pa natin financially, may sakit pa tayo physically, kayang-kaya pa natin. Pero pag yung pamilya natin ibang klase na, amen, how much more sa iba na sobrang tindi na yung nararamdaman nila, amen. Kaya ibang klase yung pinagdadaanan ng isang yung isang Kananeyang ito, kasi yung involved dun sa trials yung sa trials niya ay anak niyang babae, amen. Sabi doon na sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito, at iba yung grabe yung paghihirap, amen, sa kanya. And na-realize ko lang na you don't want to see your loved ones suffering like that, amen po ba? Dati nakikita mo na sobrang grabing joy sa heart niya, na parang hindi mo nakikita ng isang araw na malulungkot siya, amen. But one day, iba na, parang grabe na, mas lumala na. At yun yung ayaw nating makita sa ating mga mahal natin sa buhay, amen. Minsan nga, kapag may mga sakit tayo, tayong mga anak na may sakit tayo, minsan inaako pa ng pamilya natin na pag tayo yung nagkasakit, sasabihin nila, sana ako na yung nagkasakit, hindi na yung anak ko, kasi kaya ko pa namang palusutan eh. Pero yung pag yung anak ko na nasasaktan, na parang masakit na sa kanila, na nagdudusa na yung anak nila, amen. Doon palang ramdam natin na mahal na tayo ng mga magulang natin, amen. So, to cut the story short, amen, paano ba nating ma-overcome
mga ganitong pagsubok. Amen. Katulad nga po sa first point is to fight your battles. Amen. Kapag meron tayong mga problema or challenges, amen, na pinagdadaanan, labanan natin yun. Amen. We fight our battles in the heavenly realms. Amen. In the realms of God. Amen. In the realms of God, not on the realms of this world. Amen po ba? Not in the physical realms, but in the heavenly realms. Amen. Katulad nga po ng nangyayari sa Canaanea. Nandoon siya nakatira sa Tiro at Sidon. Amen. At meron siyang problema. Meron siyang anak. Yung anak niya nandoon parang lubos na nahihirapan. Amen. Pinapahirapan siya. Pero ang tanong, amen, nasaan siya? Amen. Nandun ba siya parang napapaisip tayo, nandun ba siya sa bahay? Amen. Nandun ba siya kaharap yung anak niya? Amen. Is she fighting the battles in the physical realm? Amen. So, ang sagot dyan is hindi po. Amen. She's fighting this trial. Amen. In the heavenly realms. Amen. Nandun siya kay Jesus. Amen. Kausap niya si Jesus. Lumapit siya sa kanya at sumisigaw pa. Amen. And sabi po dito, hindi ka nakikipagnaig sa physical, kundi nakikipagnaig ka sa ating Panginoon. Amen. That's where the battle is. Amen po ba? And hindi ka lumapit sa ibang tao, hindi ka lumapit sa kaibigan mo, sa kakilala mo. Amen. Pero sa Diyos lumapit ka. Amen po ba? Kay Lord dapat tayo lumalapit kasi siya yung Diyos natin eh. Amen. Siya yung dahilan para ma-overcome natin yung mga pagsubok natin sa buhay. And minsan nga sa sobrang dami na nating napagdadaanan, amen, may times na nahihiya na tayong lumapit sa Diyos. Amen. Kasi alam natin at aware tayo na nasasaktan na natin ang Lord. Amen. Pero sa tingin mo ba parang ipagtatabuyan ka ba ng Diyos sa lahat ng mga maling nagawa natin? Amen. Hindi po. Patuloy at patuloy kanyang mamahalin. Amen. We are not perfect. Amen. In the image of God. But dahil may Diyos tayo, amen, pinaramdam niya sa atin na deserve nating patawarin. Amen. Deserve tayong patawarin. Amen. Sa lahat ng mga pagkukulang na nagawa natin sa Kanya. Amen. Mahal ka ng Diyos. Kaya, anuman yung dahilan nakakapag-test ng faith mo, lumapit ka na sa Panginoon. Amen. Hindi pa huli ang lahat. Hanggat may buhay, may pag-asa. Amen. So, all we need to do is to surrender it all to the Lord. Amen po ba? So, yan. Ang first point po natin is to fight our battles. So, ang second point po naman po natin is to pray. Ayan. So, amen. Sana hindi po mawala sa atin ito is to pray. Amen. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, manalangin tayo. Amen po ba? Ano man yung mga pagsubok, amen, na mga pagsubok natin sa buhay, manalangin tayo. Amen. Sabi nga po dito, without prayer is no more possible than to live without breathing. And without God, you cannot make it through life. Amen po ba? Minsan napapaisip tayo parang hindi na natin kayang ma-overcome yung mga problema natin kasi feeling natin malala na or worse, talagang hindi na natin kaya. Pero kailangan muna natin i-check yung sarili natin o yung puso natin kung maayos pa ba ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Kasi kaya dahil nasasabi natin na unti-unti nang nauubos yung faith natin, unti-unti nang bumababa. Kumbaga nafe-feel natin na malayo na ang Diyos sa buhay natin. Amen. But, kapatid, amen, go back to the basic. Amen po ba? Kapag nafe-feel mo na ma-burn out ka na, laging papaalalahanin sa'yo ng Lord. Laging i-remind sa'yo ng Lord kung ano yung mga nagawa mo nung panahong malapit ka sa Diyos. Amen. Kasi ako ilang beses na akong ni-remind ni Lord nung time na napapalayo na ako. Nung napapansin ko na sa sarili ko na napapalayo na ako. Amen. Ni-remind ako ng Diyos. Amen. Kapag pinapaalalahanan sa akin yung mga nagawa ko nung grabe pa yung faith na meron sa akin. Amen. At gusto ng Lord na ibalik mo yun sa dati. Amen. Diba? Ano man yung mga bagay na nagawa mo noong kasama mo siya, go back to the basic. Amen po ba? Dahil si Lord, handa ka niyang pakinggan. Amen. Handa ka niyang i-welcome muli. At yan, handa ka niyang patawarin. Kaya, manalig lang tayo sa Kanya. Amen po ba? So, yun lamang po ang ating i-share sa hapon na ito. Yan, to God be all the highest glory.